Disclaimer. Ang Landikula ay isang channel na naglalaman ng mga kwentong may temang init ng katawan, daring, at sensual. Lahat ng karakter, sitwasyon, at mga pangyayari sa kwento ay katang-isip lamang o di kaya'y binago para sa privacy ng sender ng liham at para sa entertainment purposes lamang. Hindi ito nilalayong mag-promote ng anumang uri ng maling gawi, pananaw, o immoral na kilos sa totoong buhay. Ang mga kwentong aming itinitampok sa aming channel ay para sa mature audiences lamang. Kung ikaw ay under 18, hinihiling naming huwag mo muna itong panoorin. Viewer discretion is advised. Sa Landikula, pinangangalagaan namin ang malikhain pero responsableng storytelling. Sa mundo ng gutom at utang, hindi lang dangal lang nawawala, pati pagmamahal, unti-unting namamatay. Pero may pag-asa pa bang buhayin ang isang relasyon kung ginamit na itong puhunan sa pagkakautang? Ako si Jonah, 33 taong gulang, asawa ni Mario, ina ng isang batang may sakit. At sa mga susunod na oras, ikukwento ko sa inyo kung paano ako naligaw sa mundong hindi ko inakala na mapapasok ko. Binigay ko dahil kailangan. Pero tinuloy ko dahil gusto ko na. Ang kwento ni Jonah. Isang salaysay mula sa puso ng isang babae. Kabanata 1. Walang ulam, walang pera. Jonah, patay na naman ang ilaw. Narinig ko ang sigaw ni Mario mula sa sala. Nakaupo ako sa kusina, hawak ang reseta ng doktor para kay Junior na namumula na naman ang lagnat. 500 piso para sa antibiotic, 300 piso para sa gamot sa ubo. Walang-wala kami. Alam ko naman. Sigaw ko pabalik, pero mahina lang. Pagod na ako makipag-away. 3 araw na kaming walang kuryente. Ang boundary ni Mario sa tricycle, hindi umabot sa 300 ng ngayong linggo. Ang tindahan namin na maliit, halos walang bumibili dahil puro utang na rin ang mga kapitbahay. Pumasok si Mario sa kusina. Pawis na pawis kahit gabi na. Nakita niya ang reseta sa kamay ko. Magkano? Tanong niya. Pero alam na niya ang sagot. Nakita ko sa mukha niya ang takot. Ang desperasyon. 800, sabi ko nang mahina. Umupo siya sa tabi ko. Huminga ng malalim. Jonah, hindi ko na alam. Kanina, nagtanong ako sa lahat ng pwedeng hingian ng utang. Lahat sila, wala ring pera. Si Kuya Ben sa kanto, sinabi niya may trabaho daw ako sa construction. Pero simula pa lang next week. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko na napigil. Mario, may lagnat si Junior. 3 araw na. Baka magkapneumonia pa. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam ko, hahanapin natin paraan. Doon ko narinig ang boses ni Aling Rosa mula sa labas ng bahay. Kapitbahay namin na maingay, pero mabait naman. Hoy Mario! Jonah, may binibenta ako dito na second-hand na electric fan. 2,000 lang. Lumabas kami para tingnan. Nasa gate si Aling Rosa, may dalang maliit na electric fan. Aling Rosa, wala kaming pera ngayon, sabi ni Mario. Ay, ganun ba? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Sayang naman, Jonah. Maganda ka pa naman. Kung ako sa'yo, papakinabangan ko na lang niyang ganda mo. Maraming mayaman dyan sa bayan na naghahanap ng companionship. Tumawa siya ng malakas. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko. Hindi ko alam kung galit ba o hiya. Si Mario naman, hindi nagsalita. Joke lang, dagdag ni Aling Rosa. Pero totoo naman, maganda ka talaga, Jonah. May itsura ka. Hindi katulad namin na mukhang baboy na. Tumawa ulit siya at umalis. Pumasok na kami sa loob. Tahimik si Mario. Tahimik din ako. Pero yung sinabi ni Aling Rosa, tumatak sa isip ko. Hindi sa magandang paraan, sa nakakakilabot na paraan. Kinaumagahan, pagkagising ko, si Junior ay mas lalong naging mainit. Umaabot na ng 39 degrees ang lagnat niya.
Niyakap ko siya habang umiiyak. Mama, masakit ang ulo ko, sabi niya sa mahina. Susunod na lang tayo sa doktor, anak. Hihiramin muna natin ang pera. Pero saan? Kanino? Lahat ng kakilala namin, pareho lang ang sitwasyon. Mahirap. Walang extra. Nasa tindahan ako ng hapon noon, nagbabantay kahit wala namang bumibili. Si Mario nasa kalsada, naghahanap ng pasahero. Biglang pumasok sa tindahan si Mang Danny. Contractor siya sa bayan, may sasakyan, may pera. Kumusta, Jonah? Okay lang po, Mang Danny. Ano po ang bibili ninyo? Kumuha siya ng isang bote ng soft drinks. Binayad niya ng 50, pero ang halaga lang naman ay 25. Sukli po, sabi ko, inaabot ang 25. Hindi na, para sa'yo na yan. Tiningnan niya ako ng matagal. Jonah, pwede ba akong mag-usap sa'yo? Nag-aalangan ako, pero tumango na rin. Narinig ko sa kapitbahay mo na may sakit yung anak mo. Kailangan mo ng pera para sa gamot, di ba? Tumango ako. May alok ako sa'yo. Lumapit siya sa counter. 5,000, isang gabi lang. Hindi ko agad naintindihan o ayaw ko intindihin. Ano po? Alam mo na yon, Jonah. Isang gabi. Sa motel. Walang iba. Ikaw lang at ako. Naramdaman ko ang mabigat na paghinga ko. Ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang init sa buong katawan ko. Mang Danny, hindi po ako. Jonah, tingnan mo ang sitwasyon mo. Yung asawa mo, hindi nakakakuha ng sapat na kita. Yung anak mo, may sakit. Sino ang tutulong sa inyo? Yung gobyerno? Yung mga kamag-anak na wala ring pera? Tumigil siya saglit. Ako lang ang tumutulong sa inyo dito. 5,000. Pwede mo nang bilhin lahat ng gamot ng anak mo. May matitira pa para sa pagkain. Umalis siya nang hindi ako sumagot. Naiwan akong nakatayo sa counter, nanginginig. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Si Junior sa tabi ko, mainit pa rin ang katawan. Si Mario sa kabilang kama, nahihirap ding matulog dahil sa init. Naisip ko ang sinabi ni Mang Danny, 5,000. Para sa gamot ni Junior, para sa kuryente, para sa pagkain, isang gabi lang. Pero ano ang kapalit? Ang dignidad ko? Ang pagmamahal sa sarili ko? Ang tiwala ni Mario sa akin? Tumayo ako at pumunta sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang pagkakapagod sa mukha ko. Ang mga mata ko na puno ng alalahanin. Ang mga labi ko na halos hindi na ngumingiti. Maganda ka pa naman. Yun ang sabi ni Aling Rosa. Yun din ang sabi ni Mang Danny, pero sa ibang paraan. Bumalik ako sa higaan. Tinitigan ko si Junior na mahimbing na natutulog sa wakas. Ang bata na walang alam sa hirap namin. Ang bata na umaasa sa amin na magkakaroon ng solusyon. Kinaumagahan, bumalik si Mang Danny sa tindahan. Kumusta si Junior? Mataas pa rin po ang lagnat. Sagot ko nang hindi siya nakatingin. Naisip mo na ba ang alok ko? Napatingin ako sa kanya. Matanda na siya. Mga 50 na siguro. May asawa rin. May mga anak na nasa kolehiyo na. Mang Danny? Jonah, walang mapapala sa pride mo kung makita mong namatay ang anak mo dahil sa kakulangan sa gamot. Mabigat ang boses niya. Minsan, kailangan nating gawin ang mga bagay na ayaw natin para sa mga taong mahal natin. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko na napigil. Hindi ko po kaya. Kaya mo. Lahat ng babae, kaya nila. Lalo na kapag para sa pamilya. Tumigil ako sa pag-iyak. Nakatingin ako sa kanya. 5,000? 5,000. Huminga ako ng malalim. Kailan? Ngayong gabi. Sa Palawan Lodge, Room 12, alas 8 ng gabi. Umalis siya pagkatapos niyang sabihin yon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng tindahan. Nanginginig. Kabanata 2. Alok ng kasalanan. Nang umuwi si Mario tanghali noon, sinabi ko sa kanya na may nagbayad ng utang sa tindahan. 500, hindi totoo. Pero kinuha ko yung 50 na sukli ni Mang Danny at dinagdag ko pa ang huling pera namin.
para makabili ng paracetamol kay Junior. Salamat sa Diyos, sabi ni Mario. Kahit papaano, may pampalamig naman kay Junior. Binigay ko sa kanya ang gamot. Pinaininom niya kay Junior. Nakita ko ang tuwa sa mata niya na may nagawa siyang maganda para sa anak namin. Pero ako, puno ng sala ang loob ko. Nagsisinungaling ako sa asawa ko. At mas malaki pang kasinungalingan ang gagawin ko mamaya. Habang tulog si Mario sa hapon, lumabas ako at pumunta sa bahay ni Aling Rosa. Jonah, ano ang ginagawa mo dito? Aling Rosa, may tanong lang ako. Ano yun? Nahihiya ako, pero kailangan ko malaman. Yung sinabi mo kahapon, tungkol sa paggamit ng ganda para kumita. Totoo ba yun? Nagtaka siya sa simula, pero nakita niya siguro sa mukha ko na seryoso ako. Jonah, bakit mo na itanong yan? Sagot mo na lang. Naupo siya sa tabi ko. Totoo yun. May mga babae dito sa amin na ginagawa yan. Si Melay sa kabilang barangay. Si Carmen sa may plaza. Hindi naman prostitute. Mas iba. May mga lalaking may pera na naghahanap lang ng kasama. Minsan dinner lang. Minsan iba. Magkano? Depende. Kung sino ang lalaki. Kung ano ang gusto niya. Kung gaano kakaganda. Tiningnan niya ako. Ikaw, malaki ang makukuha mo. Maganda ka. May itsura. Hindi ka pa mukhang pagod sa buhay. Pero, paano mo nalalaman yan? Tumawa siya ng mahina. Jonah, mahirap ang buhay. Lahat tayo, ginagawa natin ang kaya natin para mabuhay. Walang masama sa pagtulong sa sarili. Umuwi ako na mas confused pa. Pero yung gabi na yon, habang nakatingin ako kay Junior na mahimbing na natutulog pagkatapos uminom ng gamot, naisip ko na baka tama si Aling Rosa. Walang masama sa pagtulong sa sarili, lalo na kung para sa pamilya. Nang mag 7:30 PM na, nagsimula akong mag-ayos. Naligo ako. Nagsuot ng pinakamagnagandang damit ko. Naglagay ng kaunting lipstick. Hindi ako sanay, pero ginawa ko pa rin. Si Mario, tulog pa rin sa sala. Si Junior naman, mahimbing na sa kama namin. Lumabas ako ng tahimik. Naglakad papunta sa Palawan Lodge. Nasa may gitna ng bayan yon. Hindi gaanong malayo sa amin. Habang naglalakad ako, naiisip ko kung tama ba ang ginagawa ko. Pero tuwing naiisip ko si Junior na umiiyak kanina dahil sa sakit ng ulo, nagiging determinado ako. Isang gabi lang, para sa pamilya ko. Pagdating ko sa Palawan Lodge, nakita ko si Mang Danny sa lobby. Nakangiti siya nung nakita niya ako. Jonah, akala ko hindi ka darating. Nandito na ako. Sumama ako sa kanya sa room 12. Pagpasok namin, nakita ko ang maliit na kwarto. May double bed, may electric fan, may banyo sa sulok. Umupo ka muna, sabi niya. Umupo ako sa gilid ng kama. Nakatingin siya sa akin. Jonah, hindi mo kailangang mag-alala. Magiging gentle ako. Hindi kita sasaktan. Tumango ako, pero nanginginig pa rin ako. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko. Maganda ka talaga. Hinalikan niya ako sa labi. Malambot. Hindi masama. Pero hindi rin maganda. Parang walang damdamin. Hinubad niya ang damit ko. Hinubad din niya ang damit niya. Nahihiya ako tingnan siya. Kaya nakatingin ako sa kisame. Nang nag-start na siya, umiyak ako. Hindi ko na napigil. Pero hindi niya ako tinigil. Normal lang yan, Jonah. Magiging sanay ka rin. Isang oras. Ganun katagal. Pagkatapos, binigay niya sa akin ang 5,000. Salamat, Jonah. Uulitin natin to. Hindi na. Tingnan natin. Baka magbago ang isip mo. Umuwi ako ng tahimik. Si Mario, gising na. Nakaupo sa mesa, nagbabasa ng dyaryo sa liwanag ng kandila. Jonah, saan ka galing? Sa kapitbahay. Nanghingi ng tubig si Aling Rosa. Tumango siya. Nakita niya ang bag ko na may laman. Ano yan? Yung utang ni Mang Tito. Binayad niya.
Kinuha ko ang 5,000. Eto, para sa gamot ni Junior, para sa kuryente. Nakatingin siya sa pera, hindi makapaniwala. 5,000? Magkano ba yung utang ni Mang Tito? Matagal na yon, may interest pa. Tumango siya, pero nakita ko sa mukha niya na may duda. Jonah, totoo ba yan? Nakatingin ako sa kanya, sa mga mata niya na puno ng pagmamahal sa akin, sa mga mata niya na nagtitiwala sa akin. Oo, yun ang unang malaking kasinungalingan ko kay Mario. Hindi ko alam na simula na yun ng marami pang kasinungalingan. Kabanata 3, Pagbalik na may pera. Kinaumagahan, bumili kami ng gamot kay Junior. Nagbayad din kami ng kuryente. Nakakita pa kami ng pagkain para sa 1 linggo. Para sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hindi kami nag-alala sa pera. Si Junior, unti-unting gumaling. Ang lagnat niya, bumaba na. Nagsimula na rin siyang kumain ng ayos. Si Mario naman, masaya. Nakita ko siyang nakangiti habang naglalaba. Jonah, salamat sa Diyos na may nagbayad na sa amin. Akala ko talaga, hindi na natin maayos ang problema natin. Tumango ako. Pero sa loob ko, alam kong hindi kay Diyos galing yung pera. Sa loob ng 3 araw, normal ulit ang buhay namin. Pero alam ko na hindi tatagal. Ang 5,000 yun, mauubos din. At pagkatapos nun, babalik na naman kami sa dati. Sa ika-4 na araw, bumalik si Mang Danny sa tindahan. Kumusta, Jonah? Okay lang. Nakita ko na gumaling na si Junior. Magaling na doktor si Doc Martinez. Tumango ako. Jonah, may alok ulit ako sa'yo. Umiling ako. Hindi na, Mang Danny. 7,000 ngayong buki. Natigil ako. 7,000. Mas malaki pa sa una. Bakit? Kasi nagustuhan kita at alam kong kailangan mo pa rin ng pera. Hindi ba? Tama siya. Kahit may 5,000 kami, alam ko na mauubos din yon. Ang sahod ni Mario sa tricycle, hindi talaga sapat. Isang gabi na naman. Isang gabi. Sa parehong lugar. Mamaya. Umalis siya bago pa ako nakasagot. Nang gabing yon, sinabi ko na naman kay Mario na may pupuntahan ako. Nagtaka siya, pero hindi na nagtanong. Pumunta ako sa Palawan Lodge, sa parehong kakwarto. Ginawa ulit namin yung ginawa namin dati, pero ngayong beses, hindi na ako umiyak. Nakatingin lang ako sa kisame hanggang matapos siya. Pagkatapos, binigay niya sa akin ang 7,000. Jonah, gusto kitang maging regular ko. 1 beses sa 1 linggo. Same rate, 7,000. Hindi ko alam. Isipin mo, 7,000 kada linggo. Sa loob ng 1 buwan, 28,000. Pwede mo nang paaralin si Junior sa magandang school. Pwede mo na ring patindig ang bahay ninyo. Umuwi ako na may 7,000 sa bangko. Sinabi ko na naman kay Mario na may nagbayad ng utang. Nagtaka siya kung bakit ang dami naming may utang na biglang nagbabayad. Pero tinanggap niya pa rin ang pera. Pero sa gabing yun, habang nakahiga ako sa tabi niya, narinig ko siyang nagsalita. Jonah, ano? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Asawa mo ako. Partner mo ako sa lahat. Naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko. Partner ko nga siya. Pero ginagawa ko yung isang bagay na hindi ko masasabi sa kanya. Walang problema, Mario. Sigurado ka? Oo. Pero hindi. Hindi ako sigurado sa kahit ano. Kinaumagahan, nakita ko si Mario na nakaupo sa mesa. Hawak yung 2 envelope ng pera na binigay ko sa kanya. Jonah, tignan mo. 12,000 tayo sa loob ng 2 linggo. Pero hindi ko maalala kung sino yung mga taong may utang sa atin na ganito kalaki. Lumapit ako sa kanya. Mario, baka nakalimutan mo lang. Hindi, Jonah. Matagal na akong nag-aaral ng mga utang natin. May notebook pa nga ako dyan. Tingnan mo. Kinuha niya yung notebook. Lahat ng mga pangalan dito, wala ni isang may utang na umabot ng 5,000. Naramdaman ko ang takot.
Nahuhuli na ako. Baka may mga lumang utang na hindi mo na isulat. Tumingin siya sa akin ng matagal. Jonah, saan talaga galing ang pera na ito? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kaya umiyak na lang ako. Jonah, ano ba talaga? Sa loob ng utak ko, nagkakaputol-putol ang mga salita. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Pero takot ako sa reaksyon niya. Takot ako na iwanan niya ako. Takot ako na mauwi sa mas malaking problema. Mario, ginawa ko yun para sa atin. Ano ang ginawa mo? Yung sinabi ni Aling Rosa na gamitin ko yung ganda ko para kumita. Napatigil siya. Nakatingin siya sa akin na parang hindi niya ako kilala. Ibig mo sabihin, may lalaking nagbabayad sa akin para sa isang gabi. Tumayo siya. Naglakad siya sa sulok ng kwarto. Nakatalikod sa akin. Sino? Si Mang Danny. Yung contractor? Oo. Matagal siyang hindi nagsalita. Narinig ko lang ang mabigat niyang hininga. Ilang beses na? 2 beses lang. 2 beses? Umupo siya ulit. Tinitigan niya ako. Jonah, bakit hindi mo sinabi sa akin? Takot ako. Takot sa ano? Takot na magalit ka. Takot na iwan mo ako. Huminga siya ng malalim. Jonah, hindi kita maiiwanan. Pero hindi rin kita maiintindihan. Lumapit ako sa kanya. Mario, ginawa ko yun para kay Junior. Para sa atin. Walang ibang paraan. May ibang paraan, Jonah. Kahit mahirap. Anong paraan? Ang boundary mo sa tricycle, 200 lang kada araw. Ang tindahan natin, walang bumibili. Ang mga kamag-anak natin, wala ring pera. Tahimik siya. Mario, hindi ako natuwa sa ginawa ko. Umiiyak ako habang ginagawa ko yun. Pero pagkatapos, nakita ko si Junior na gumaling. Nakita ko tayo na nakakakain ng ayos. Nakita ko ang saya sa mukha mo na hindi na tayo mag-aala-ala sa kuryente. Tumingin siya sa akin. Sa mga mata niya nakita ko ang kalito, ang sakit. Pero nakita ko rin ang pagmamahal. Jonah, hindi ko alam kung ano ang damdamin ko. Galit ako. Pero hindi sa'yo. Galit ako sa sitwasyon natin. Galit ako sa sarili ko na hindi ko kaya maging sapat na lalaki para sa pamilya natin. Mario, hindi ko na kaya maging lalaki sa paningin mo. Pero ayokong makita kang naghihirap. Tumigil siya. Basta, wag mo lang akong iwan. Yun ang sinabi niya. Pero sa mga mata niya, nakita ko na may namatay na sa loob niya. May nabali na hindi na maibabalik sa dati. Kabanata 4. Paulit-ulit na gabi mula nun, nagbago ang takbo ng buhay namin. Si Mang Danny, naging regular customer ko. Tuwing Biyernes ng gabi, pupunta ako sa Palawan Lodge. 7,000 bayad, 1 oras. Tapos uuwi ako na may pera. Si Mario, hindi na nagtanong. Tinatanggap niya na lang ang pera na dadalhin ko. Pero nakikita ko sa kanya na nagbabago rin siya. Hindi na siya nagsasalita ng mahabahag tungkol sa mga pangarap niya. Hindi na rin siya masayahin tulad ng dati. Mga 2 buwan na ganun ang takbo namin nang may bagong customer ako. Si Kapitan Ruiz, kapitan ng barangay. Kilala ko siya dahil madalas siyang dumaan sa tindahan namin. Mataba, matanda, may asawa rin at mga anak. Isang hapon, pumasok siya sa tindahan. Jonah, may usapan tayo. Ano po yun, Kapitan? Narinig ko kay Mang Danny na nagbibigay ka ng special service. Namula ako. Hindi ko inaasahan na makakalaganat si Mang Danny. Kapitan, walang hiya, Jonah. Negosyo yan. At gusto ko ring maging customer mo. Magkano po? 10,000 Pero hindi sa motel. Sa opisina ko. Tuwing Miyerkules ng gabi. 10,000 Mas malaki pa sa binabayad ni Mang Danny. Isipin mo, Jonah. 2 customer ka na. 7,000 kay Mang Danny tuwing Biyernes. 10,000 sa akin tuwing Miyerkules. 76,000 sa loob ng 1 buwan.
Walang kupas sa pag-compute niya. Pero tama siya. 76,000. Mas malaki pa sa sahod ng mga empleyado sa gobyerno. Ngayong gabi na, sa opisina ko, 9:00. Umalis siya bago pa ako nakasagot. Nang gabing yun, sinabi ko kay Mario na may pupuntahan ako. Hindi na siya nagtanong. Sanay na siya. Pumunta ako sa barangay hall. Nandun si Kapitan Ruiz sa opisina niya. Nakadim yung ilaw. May inumin siya sa mesa. Jonah, halika dito. Ginawa namin yung ginagawa ko rin kay Mang Danny. Pero mas mahaba, 2 oras, at mas rough siya. Hindi gentle tulad ni Mang Danny. Pagkatapos, binigay niya sa akin ang 10,000. Uulitin natin tuwing Miyerkules. Umuwi ako na may pasa sa braso. Natanong ni Mario kung ano yon. Nadapa ako sa daan, sabi ko. Hindi siya nagtanong pa. Sa loob ng 3 buwan, ganun na ang routine ko. Miyerkules kay Kapitan Ruiz, Biyernes kay Mang Danny, 76,000 kada buwan. May mga bagong appliances na kami sa bahay. May ref na, may washing machine, may TV. Si Junior, nakakakain na ng masarap na pagkain araw-araw. Nakapag-enroll na rin siya sa private school. Pero ako, unti-unting nawawala sa sarili ko. Tuwing umuuwi ako mula sa mga customer ko, naliligo ako ng matagal. Ginugusgus ko ang katawan ko hanggang mamula. Pero hindi nawawala yung feeling na marumi ako. Si Mario naman, mas lalong naging tahimik. Madalas, pagdating ko galing sa customer ko, tulog na siya. O nagkukunwaring tulog. Hindi na kami masyadong nagsasalita. Hindi na rin kami nagdidikit sa kama. Parang mga housemate na lang kami na nagtutulungang magbayad ng bills. Isang gabi, pagka-uwi ko galing kay Kapitan Ruiz, nakita ko si Mario na nakaupo sa mesa, umiinom ng beer. Mario, Jonah, umupo ka dito. Umupo ako sa tapat niya. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa atin? Ano? Nawawalan na tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko. Pero alam kong tama siya. Mario, Jonah, hindi ko na alam kung paano kita titingnan bilang asawa ko. Tuwing nakikita kita, naiisip ko kung saan ka galing, kung sino ang kasama mo, kung ano ang ginawa ninyo. Nagsimula akong umiyak. Pero hindi ko rin masasabi sa iyong tumigil. Kasi nakikita ko si Junior na masaya na. Nakikita ko tayong hindi na nag-aaway dahil sa pera. Nakikita ko na komportable na ang buhay natin. Mario, kung gusto mo, titigil na ako. Umiling siya. Hindi mo kaya. Nasanay ka na sa pera. Nasanay na rin ako. Nasanay na si Junior sa magandang buhay. Tama siya. Kahit gusto kong tumigil, hindi ko kaya. Dahil bumalik sa dati, mas mahirap na ngayon. Ang tanong ko lang, Jonah, mahal mo pa ba ako? Nakatingin ako sa kanya, sa mga mata niyang puno ng sakit. Mahal kita, Mario. Sobra. Pero hindi na tulad ng dati. Hindi na tulad ng dati. Tumango siya. Ako rin. Mahal pa rin kita. Pero hindi na tulad ng dati. Umupo siya sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero hindi kita iiwan, Jonah. Kahit ganito na tayo. Kahit hindi na tayo masaya tulad ng dati. Pamilya pa rin tayo. Yumakap siya sa akin. Pero parang yumayakap sa estranghero. Walang init. Walang damdamin na tulad ng dati. Mario, pasensya na. Huwag kang mag-sorry, Jonah. Pareho nating ginusto to. Ikaw, ginawa mo para sa pamilya. Ako, tinanggap ko dahil ayokong makita kayong naghihirap. Pero alam kong pareho kaming namamatay sa loob. Kabanata 5. Mas maraming lalaki. Sa loob ng 6 na buwan, naging 2 na lang ang customer ko. Si Mang Danny at si Kapitan Ruiz. Pero isang araw may dumating na panibagong alok. Si Mang Jun, may-ari ng malaking rice mill sa bayan. Mayaman, may kotse, may malaking bahay. Jonah, narinig ko kay Kapitan Ruiz na pwede kitang makausap tungkol sa business. Nakaupo ako sa counter ng tindahan. Si Mario nasa kalsada, naghahehanap ng pasahero. Ano po? 15,000.
Isang buong gabi. Sa hotel sa Maynila. Isang beses lang sa isang buwan. 15,000. Pinakamalaki na yon sa lahat ng alok sa akin. Kailan po? Sa Sabado. Susunduin kita dito ng tanghali. Ihahatid kita pabalik kinaumagahan. Naisip ko ang pera. 37,000 kay Mang Danny at Kapitan Ruiz kada buwan. Plus 15,000 kay Mang June. 52,000 kada buwan. Sige po. Sa Sabado na yon, sinabi ko kay Mario na may emergency daw sa kamag-anak namin sa Maynila. Kailangan kong pumunta dun. Sama ko na kaya, Jonah? Hindi na. May bantay ka kay Junior. Babalik din naman ako bukas. Sumakay ako sa kotse ni Mang June. 2 oras ang biyahe papunta sa Maynila. Sa hotel na maganda. May swimming pool. May restaurant. Sa kwarto, ginawa namin yung ginagawa ko na sa ibang mga lalaki. Pero mas matagal. Buong gabi. Hindi ako nakatulog. Kinaumagahan, binigay niya sa akin ang 15,000 plus dagdag na 2,000 para sa gastos ko pa uwi. Uulitin natin sa susunod na buwan. Umuwi ako na pagod. Si Mario at Junior naghihintay sa akin sa sala. Mama, kamusta po sa Maynila? Tanong ni Junior. Okay naman anak, na-miss kita. Pero hindi totoo. Hindi ko na-miss si Junior habang nasa Maynila ako. Hindi ko naisip ang pamilya ko. Parang may namatay na sa loob ko na hindi na nakakapag-isip ng ibang tao. Mula nun, 3 customer na ako. Miyerkules kay Kapitan Ruiz, Biyernes kay Mang Danny, minsan sa buwan kay Mang June sa Maynila. 52,000 kada buwan. Sa loob ng 1 taon, naging 600,000 na ang na-save namin. Napatayo namin ang bagong bahay, may 2 kwarto, may maayos na banyo, may malaking sala. Si Junior, nag-i-enroll na sa pinakamahaling private school sa bayan. May mga libro na, may sapatos na maganda, may mga laruan. Si Mario naman, bumili ng bagong tricycle. Yung may makina na malakas, mas marami na siyang kita. Pero kami ni Mario, parang mga estranghero na sa sarili naming bahay. Kabanata 6, ang pagkakabunyag. Isang gabi, pagka-uwi ko galing kay Kapitan Ruiz, nakita ko si Mario na nakaupo sa sala, hawak ang cellphone ko. Mario, bakit mo hawak yung phone ko? Nakita ko yung mga text messages mo, Jonah. Naramdaman ko ang takot sa buong katawan ko. Anong text messages? Yung kay Mang June, tungkol sa schedule ninyo sa susunod na buwan. Yung kay Mang Danny, tungkol sa dagdag na bayad. Walang kwenta na ang pagkakaila ko. Nahuli na ako. Mario, 3 lalaki, Jonah. Hindi 2, 3. Umupo ako sa tapat niya. Oo. Magkano lahat kada buwan? 52,000. Tumango siya. Kaya pala may ganito tayong bahay. Kaya pala nakakabili si Junior ng lahat ng gusto niya. Tahimik ako. Jonah, naging prostitute ka na ba talaga? Naramdaman ko ang sakit sa salitang yon. Prostitute. Hindi ko pa naisip ang sarili ko sa ganunong paraan. Pero tama siguro siya. Hindi ko alam, Mario. Alam mo kung ano ka na ngayon. Nagsimula akong umiyak. Mario, hindi ko ginusto to. Pero nakasanayan ko na rin. Nakasanayan ko na yung pera. Nakasanayan ko na hindi tayo nahihirapan. Nakasanayan mo na rin ba na hindi ka na mahal ng asawa mo? Napatingin ako sa kanya. Kasi yun ang nangyayari, Jonah. Hindi na kita mahal tulad ng dati. Hindi na kita respeto tulad ng dati. Mario, pero hindi pa rin kita maiwan. Kasi anak ko si Junior. Kasi pamilya mo pa rin ako. Pero yung pagmamahal natin sa isa't isa, patay na yun. Tumayo siya. Papunta na sa kwarto. Mario, wait. Ano pa? Gusto mo bang tumigil ako? Tumigil siya. Nakatalikod pa rin sa akin. Hindi ko alam, Jonah. Kasi kung titigil ka, paano natin masusuportahan ang lifestyle na to? Paano natin masusuportahan si Junior sa private school? Paano natin mababayaran ang mortgage ng bahay na to? Tama siya.
Nakubli na namin sa isang mundo na hindi namin kayang iwanan. Pero kung hindi ka titigil, mas lalo kang mawawala sa akin. Mas lalo kaming magiging estranghero sa isa't isa. Pumasok siya sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa sala ng bahay na nabili ko gamit ang katawan ko. Kabanata 7, ang huling desisyon. Matagal akong nag-isip pagkatapos ng usapan namin ni Mario. 3 linggo akong hindi pumasok sa mga customer ko. Sinabi ko sa kanila na may emergency sa pamilya. Sa 3 linggong yon, nasubok namin kung ano ang mangyayari kung wala akong kita mula sa mga lalaki. Ang 600,000 na savings namin, mabilis na bumaba. Ang mortgage ng bahay, 2,000 kada buwan. Ang tuition ni Junior, 5,000 kada buwan. Ang grocery, 3,000 kada buwan. Ang kuryente, tubig at iba pang bills, 2,000 kada buwan. 12,000 kada buwan lang sa mga basic needs. Hindi pa kasama dun ang mga luho na nasanayan na namin. Ang kita ni Mario sa tricycle, umabot na nga ng 3,000 kada buwan dahil sa bagong makina. Pero kulang pa rin. Sa 3 linggo, ubos na ang 10,000 sa savings namin. Isang gabi, kinausap ako ni Junior. Mama, bakit hindi na ako makapag-swimming sa school? Ano ba yung swimming sa school? May swimming class kami. Pero kailangan ng dagdag na bayad. Sabi ni teacher, 1,000. 1,000 para sa swimming class. Dati, hindi ko na kailangang mag-isip para dun. Ngayon, malaking problema na. Anak, next month na lang siguro. Pero mama, lahat ng classmates ko mag-swimming na. Ako lang ang hindi. Nakita ko sa mata niya ang lungkot, ang pagkakaiba sa mga kaklase niya na mayaman. Nang gabing yon, kinausap ko si Mario. Mario, ano ba talaga ang gusto natin? Ano? Gusto ba natin na bumalik sa dati? Sa mahirap na buhay? Sa walang pera? Sa palaging nag-aaway dahil sa gastos? Nakatingin siya sa akin. O gusto natin na magpatuloy sa gantong buhay? May pera, komportable, pero walang pagmamahal. Hindi ko alam, Jonah. Kasi ako, alam ko na ang sagot ko. Ano? Pipiliin ko ang pera. Natigil siya. Kasi nakita ko si Junior kanina. Nalulungkot siya kasi hindi siya makakalahok sa swimming class. Nakita ko siyang inggit sa mga kaklase niya na may mga bagong sapatos, bagong bag, bagong laruan. Jonah, Mario, mahirap bumalik sa dati. Mas mahirap ipaglaban ang pagmamahal sa gitna ng kahirapan kaysa maging estranghero sa gitna ng kasaganaan. Umiling siya. Hindi totoo yun, Jonah. Totoo yun. Nasubukan mo ba na mag-asawa na walang pera? Nasubukan mo ba na makipag-away araw-araw dahil sa gastos? Nasubukan mo ba na makita ang anak mo na nahihiya sa mga kaklase niya? Nasubukan ko, Jonah. Nasubukan natin. E di ayaw mo nang bumalik doon? Matagal siyang hindi sumagot. Ayaw ko nga. E di hayaan mo akong magpatuloy. Pero hindi na kita mamahalin tulad ng dati. Okay lang yun. Basta maging mabuting tatay ka kay Junior. Basta maging mabuting provider ka sa pamilya. Ako na ang mag-a-adjust sa walang pagmamahal. Yun ang huling mahalagang usapan namin. Mula nun, naging arrangement na lang ang marriage namin. Ako, nagbibigay ng pera. Siya, nag-aalaga kay Junior. Pareho kaming gumagawa ng parte namin sa pamilya. Pero, walang pagmamahal. Kabanata 8. 5 na ang customer. Bumalik ako sa dati kong routine. Miyerkules kay Kapitan Ruiz. Biyernes kay Mang Danny. Minsan sa buwan kay Mang Jun sa Maynila. Pero may dumating na 2 bagong customer. Si Doc Martinez, yung doktor na nag-alaga kay Junior noon. 10,000 tuwing Lunes ng gabi. Si Mang Robert, may-ari ng pinakamalaking grocery sa bayan. 12,000 tuwing Huwebes ng gabi. 5 na ang customer ko. 89,000 kita kada buwan. Sa loob ng 2 taon, naging millionaire na kami. May 2 bahay. May 3 tricycle na pinapasada. May tindahan na malaki. May mga investment. Si Junior, sa pinakamahaling school na nag-aaral,
May mga kaibigan na mga anak ng mga mayayaman. May mga gadgets. May mga branded na damit. Si Mario naman, naging businessman na rin. May sariling shop ng motor parts. May mga empleyado na. Respetado na sa barangay. Pero ako, lalo na akong nawala sa sarili ko. Tuwing gabi, pagka-uwi ko galing sa mga customer ko, nakikita ko si Mario at Junior na nanonood ng TV sa sala. Masaya sila. Parang walang problema sa mundo. Ako naman, diretso sa banyo. Naliligo ng matagal. Iniisip kung sino pa ako sa totoo lang. Jonah ba ako? Yung dating babae na naging asawa ni Mario dahil sa pagmamahal? O customer service provider na lang ako na tumutulong sa pamilya? Hindi ko na alam. Epilogue. 3 taon. Pagkatapos 3 taon na mula nang nagsimula ako sa negosyong ito, si Junior, grade 6 na, honor student, may mga pangarap na maging engineer, may mga kaibigan na mga anak na mga doktor, lawyer, businessman. Si Mario, successful businessman na, may sariling office sa gitna ng bayan, may mga empleyado na 10 katao, respetado sa komunidad. Ako na naman, regular customer ng 5 mayayamang lalaki sa bayan, 89,000 kita kada buwan. 3 milyon na ang naipundar namin. Pero kung tatanungin ninyo ako kung masaya ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. May pera kami. May komportable na buhay kami. May magandang future si Junior, pero wala na kaming pagmamahal sa bahay namin. Si Mario at ako, parang business partners na lang. Si Junior naman, nakikita niya ang mga magulang niya na successful, pero hindi niya nakikita na nagmamahalan. Minsan, naiisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung worth it ba na ginawa kong commodity ang sarili ko para sa pera. Pero tuwing nakikita ko si Junior na masaya sa school, tuwing nakikita ko si Mario na proud sa achievements niya, tuwing nakikita ko ang mga bills namin na nababayaran ng walang alala, nasasabi ko sa sarili ko na tama ang ginawa ko. Hindi lahat ng pagmamahal ay nagre-resulta sa masarap na buhay. Minsan, kailangan mong ipaglaban ang pamilya mo sa paraan na hindi mo inaasahan. Ako si Jonah, 36 na taong gulang na ngayon. Dating asawa ni Mario na may pagmamahal. Ngayon, business partner ni Mario na may respeto. Ina ni Junior na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan niya. At sa mga susunod na taon, magpapatuloy ako sa ginagawa ko. Hindi dahil gusto ko, dahil kailangan ko, dahil kailangan namin, dahil minsan, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa damdamin. Minsan, ang pagmamahal ay tungkol sa kung ano ang handa mong gawin para sa mga taong mahal mo, kahit na ibinenta mo na ang sarili mo para sa kanila. Tapos, paalala ng may akda. Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at hindi naglalayong mag-promote ng anumang illegal o immoral na gawain. Layunin nito na ipakita ang mga kahirap-hirapang desisyon na ginagawa ng mga tao sa gitna ng kahirapan at ang mga epekto nito sa kanilang mga relasyon at pagkatao.